Hello guys! Welcome back po dito sa ating YouTube channel, The Home Beside It. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video, pag-usapan natin itong post ni Ronnie Suan or Swan, also known as Boy Tapang. So, kung familiar kayo sa community standard, kahit po mga big content creator o yung mga sikat, is pwede talaga magkaroon ng ganitong klaseng violation sa pagpo-post ng videos, content dito sa Facebook. So, isa nga po ito, no? I-check nyo po yung kanyang post kanina. Pero good news, binalik naman po ito ni Meta. Pero ano nga ba yung na-receive na violation ni Boy Tapang? So kung familiar kayo dito sa video na to na dating, ayan, hindi ko na ba magitin, ano? Na may tinulong siya isang bata, isang pamilya na ngayon is okay na yung situations ng bata. So, bakit ganon? Di ba? Gusto mo na lang tumulong at the same time, yun, share mo lang yung experience mo kay Facebook, tapos nagkakaroon ka pang violation. Yung mga ginagawa natin mabuti, minsan talaga kapag hindi natin chinek na ito ba isang ayon sa community standard, kahit mabuti pa ang ginawa natin, posible talaga magkaroon ng violation. Dahil nga din po, dalawa na po nagde-detect ng violation natin. Isa pong yung AI or yung artificial intelligence na ginagamit ni Facebook o yung algorithm, no? Kapag na-detect na itong video na to is may mga sensitive topics, may mga civic issues or marami pang iba na related sa community standard, pwedeng ma-delete or maban yung page. Katulad po nung nangyari sa video na to. Ito po ay ni-remove ni Facebook. Pero yun, siguro nag-appeal si Ronnie Swan or si Boy Tapang at binalik naman itong kanyang page. So, ito yung ano niya, yung na-receive niya. Community standard violation. If content on page goes against our community standard, it can put page at risk for restrictions. So, ibig sabihin kahit po hindi affected yung monetization, ay nare-restrict pa din yung profile or yung page. So, paano to nakaka-apekto sa mga pages or profile or sa whole performance ng ating page? Number one, bumababa yung visibility. Yung visibility, ito po ay yung recommendation ng mga videos natin sa wider audience. For example, nag-post ka before, nagte-trending. Pero dahil yung page natin is at risk at mayroong mga existing violations, posible po talaga na bumaba yung views, yung engagement, yung reach ng ating video. Dahil nga po, yung page mo is kumbaga naka-warning mode, ganon, sa Facebook. Kumbaga, may violation. Kung alam naman natin, kapag may violation, may mga certain things tayo na hindi natin magagawa. So, ganon na din. Kumbaga, naka-alert yung system kapag nag-post itong page na to ng bagong content, is hindi na siya masyadong nakikita ng wider audience. So, eto yon. Unang-una, nakita ko dito kung bakit nagkaroon ng violation is yung bata, syempre, yung number 1 na topics dito. And medyo may sensitive na parts, or yung may sakit ng nakita dito. So, ito ay isa talagang bawal talaga, lalo na yung bata, tapos sa videos, tapos meron mga sensitive na topics. So, hindi natin talaga maiwasan ito, lalong-lalo na sa community standard. So, posible at pwede rin naman talagang i-appeal. Kung sa tingin mo, itong video na to is hindi naman talaga to promote, yung mga under ng community standard. So, later on, papakita ko sa inyo. And then, sa mga monetization, wala namang impact yung videos na ni-remove or ni-restrict. So, pwede pa rin siyang kumita sa in-stream ads, subscription, branded taggings, stars, and Facebook Reels. Yun nga lang, kahit ganito at meron pa ring susunod na mga videos na related, baka magkaroon talaga ng Facebook restrictions na si Boy Tapang or maging not recommendable. So yun nga yung na-experience natin dati, naging not recommendable yung ating page o yung profile. And mapapansin nyo from the past a year, a month, dati sobrang dayong views, ngayon bumababa na. So yun po yung isa sa dahilan kung bakit hindi na tayo nare-recommend, dahil meron nga tayong mga existing violation or restriction. Although hindi affected yung monetization, ganun pa man, posibleng yung whole performance is affected. So ano nga ba yung community standard? So pag-usapan naman natin. Medyo marami po ito, pero I suggest kung kayo po ay
aspiring content creator, much better po, basahin niyo po ito. Tatlo po ito. Number 1, community standard. Kahit naman po sa YouTube, sa TikTok, may community standard. So, kailangan aware tayo dito sa mga under po nung ano na to, ng community standard. Kahit sa Facebook, YouTube, or TikTok. Number 1, community standard. Number 2, partner monetization or partner content monetization, and then yung content monetization policy. So, yung mga policy na importante po, dapat malaman natin yan. Para aware tayo na yung content ba na ginagawa ko is hindi ba ito makaka-apekto ng masama sa wider audience or sa mga bata. So, ganun po yung pinagbabasihan. Lalo-lalo na ngayon sa TikTok and Facebook, kapag po mga bata yung topics, usually talaga mataas yung risk na magkaroon ng violations. Okay, so dito, under ng community standard, meron tayong violence and criminal behavior, safety, objectionable content, integrity and authenticity, respecting intellectual property, content-related requests and decision. Siguro yung kay Boy Tapang na videos, yung topic niya is yung bata na merong karamdaman, is na-detect dito under ng safety, no? And sub-category, under nun is suicide, self-injury, or eating disorder. Pangalawa siguro yung child sexual exploitation, abuse, and nudity. So siguro yun yung under nun. So kapag po mga ganito yung sa tingin mo topic ng video mo, maging aware tayo na dapat ko ba itong i-post or dapat ko pa ba i-public. So pwede mo naman sigurong i-post. Yun nga lang, private lang, no, yung pag-post. Kahit naman ganun, kahit private natin, na-detect pa din ang system. Pero I suggest, kung mga civic topic, sensitive topics, yung mga minors, yung nasa videos natin, much better pag-isipan natin mabuti kung dapat ba nating i-edit pa or dapat nating i-remove yung mga sensitive topics o yung mga titles ba nito is hindi suggested or hindi siya compelling. So kung ang ini-aim lang natin is yung views, yung reactions, pwede tayong makagain. But at the end of the day, kapag po itong videos natin ay under ng community standard, posible po talaga ma-freeze yung monetization, magkaroon tayo ng limited features sa platform, no, na pinapost natin ng videos. At the same time, wala na tayong kita. So, sa video na yon, walang papasok na revenue, walang mag-appear na ads. So, walang kita. So, yun yung pinaka siguro disadvantage kapag hindi tayo aware sa mga ganitong policy for platform. Lalong-lalo sa Facebook and sa YouTube. So, yun lang guys, no? And sana basahin niyo po yung community standard. Baka kayo naman po ang magkaroon nito para if ever, no, sa tingin mong yung video mo ay may ganitong topics, mas malilimit mo na yung pagpo-post ng mga ganito. Para na din, 'di ba? Sa sa page mo, para na din ito sa whole performance ng page mo. Yun lang guys, maraming salamat. Don't forget to subscribe para sa mga updated videos natin, manonotify po kayo. And always be careful sa pag-upload. Upload original content na pasado sa community standard, partner monetization, and content monetization ni Facebook. Thank you so much. See you again sa next video. Bye-bye.